Capricorn, kumusta po kayong lahat? So yan Capricorn, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. By the way, ang reading natin guys is gabay sa inyo ngayong second quarter ng taong 2025. So April, May, June. Okay, so guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng Facebook ko, ayan, i-message nyo na lang ako guys, okay? Okay, so by the way guys, ang reading natin ay general reading lamang. So take what resonate and leave what doesn't. Kaya nga, like sinasabi, maganda pa rin na alam nyo ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa iba pang guidance. Okay, doon tayo guys sa April. Ganap sa inyo ngayong April. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ganap sa inyo ngayong April. Okay, so meron tayong there's no plan B. Planet B. So, ngayong May, ayan, hindi ko pa nasasabi kaya babalik natin to. Ngayong May, meron tayong don't turn back. Ngayong June 2025, let's go out of our comfort zone. So, yung overall energy, Capricorn, malinaw naman na pinapakita dito na wala ng balikan to. Kung ano man yung mga magiging decision mo ngayong second quarter, kailangan mong i-final yan. Okay? Kailangan mong panindigan yung mga desisyong ginagawa mo. Okay? Kasi, sinasabi lang dito guys na parang sugal yung gagawin mo eh. Okay? Sugal to. Kasi kung hindi ka susugal, hindi mo makikita kung ano yung magiging outcome. Kung meron bang ibubunga or hindi. Okay? Kung makikita nyo guys, there's no planet B. Ibig sabihin, kung mag-stay ka lang dito sa comfort zone mo, let's go out of our comfort zone. Kung mag-stay ka lang dyan guys, masta ka dito sa plan A, no? Mag-sta ka lang doon. So, kailangan mo guys, gumawa ng hakbang dito. Ayan no, yung mga bundok na yan guys, challenge yan. So, talagang matcha-challenge ka dito, hindi magiging madali yung tatahaking mong landas para makuha yung gusto mong makuha. Okay? Paghihirapan mo siya guys para makuha yung bagay na yon. Kaya nga sinasabi dyan, don't turn back. So parang wag mo nang tignan kung ano yung isa-sacrifice mo. Wag mo nang tignan kung ano yung mga pinag-aalala mo. Ang tignan mo dito guys, ano yung meron do sa likod ng bundok na yon. Tignan mo may araw. Ang araw guys ay nagre-represent ng new beginning. So sa kabila nito guys, pag nalampasan mo yung challenge na yan, merong new beginning doon. Pero paano mo yun magagawa? Let's go out of our comfort zone. Okay? Kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Baka kasi guys, meron pang ibang bagay na mas maganda pa pala kaysa sa ina-expect mo. Na hindi mo nakikita, hindi mo nare-realize sa ngayon. Okay? There's no planet B. Wala kang ibang choice. Ibig sabihin, nandito ka sa planet. Kailangan mong mag-explore. Okay? Kailangan mong maging kapaki-pakinabang yung mga gagawin mo sa buhay mo. Okay? Tingnan natin. Ngayong April, ano ba yung ganap sa inyo? Capricorn, ngayong April, ano ba yung ganap sa inyo? Meron tayong love. Ayan. So, eto guys may mga trauma kayo pagdating sa love. Pero sinasabi rito guys, pwedeng sa mga passion naman to, no? Like, gusto mong trabaho, gusto mong course, gusto mong gawin, no? Bagong libangan. So, more on sacrifice. Okay? Sinasabi lang dito guys, ngayong April, meron ako nakikitang new love na paparating sa inyo. Okay? Pero may trauma ka eh. Ano yung kailangan mong gawin? Pakinggan mo or itry mo. Pero kung hindi talaga guys, mag-work, let go mo. Okay, tingnan natin ngayong April, ano ba yung ganap sa inyo. May new person na paparating dito. Pagdating sa love life mo yan. Meron tayong intrusive thoughts, may mabibigla. Ayan, kung hindi ka ready talaga guys, wag mong sagutin, wag mong ligawan. Okay, ganun yung pinapakita sa akin. Pwedeng dala lang guys ang bugso ng damdamin to. Ayan, joy. Masaya ka naman kasing kausap to. Baka kasi ito guys, connection na to is hanggang magkaibigan lang talaga. Then parang takot ka nang mawala tong taong to. So ano yung dapat mong gawin? Kailangan, di ba may mga ganun tao, pag takot ka nang mawala yung isang tao, liligawan mo, jojohain mo. So pwede naman guys maging kaibigan lang. Pakiramdaman mo, baka naman Capricorn hanggang kaibigan lang talaga muna. Okay, wag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. Kasi intrusive thoughts eh. Sabihin, pumapasok lang sa isip mo.
then makakagawa ka ng hakbang. Dalawa lang yan. Pwedeng maging positive or negative. Pero sa malinaw na pinapakita sa akin, guys, magiging positive naman to. Kung gagawin mo yan, ipo-pursue mo yung taong yan, magiging masaya naman kayo. Okay? Baka kasi natutrauma ka eh. Siguro i-heal mo muna yung sarili mo. Then, pag ready ka na, diba? Pag ready ka na, saka mo na lang, guys, sabihin sa kanya na, I'm ready. Wala naman siguro masama. Diba? So, yan. Ngayong April, may new person forgive. Naku, mukhang ginost ka nitong taong to, no? Ayan. Pwede ito ay someone na ginost ka. Babalik sa buhay mo ngayong April. Ayan. Maging aware ka dito. Okay. Ngayong May. Okay. Meron tayong slow down and protect your feelings. Okay. So, sinasabi lang dito, guys, hinay-hinay ka sa mga hakbang na gagawin mo ngayong May. Syempre, kailangan protektahan mo yung sarili mo, no? Baka ikaw ay may mga biglaang desisyon, mapasama ka sa mga maling tao, mapasama ka sa problema ng ibang tao. Kaya nga sinasabi dyan, guys, hinay-hinay lang. Ayan, meron kang kailangan i-let go dito. So, kung masyado kang attached dun sa bagay nila, lagi mo, guys, iisipin yung kaligtasan mo. Parang, kahit sabihin na nila, guys, na nangiiwan ka pag may problema, okay lang yun, at least hindi ka nadamay. So, ano yung dapat mong gawin? So, kung hindi to, guys, kung hindi naman to ikabubuti mo eh. Kung di mo naman to ikabubuti, hindi mo naman to, guys, magagamit pagdating sa future. Okay lang, let go eh. Unless pamilya mo tong nangangailangan. Okay? Kung ito naman, guys, nangangailangan na to, is lagi na lang, guys, sila yung nagbe-benefits, tapos ikaw wala ka naman napapala. I-let go mo na. Okay? Pwede nagsasabi sa inyo ng problema. Okay? Nagsasabi sa inyo ng problema, ganito, ganyan. So, nakaka-drain. I know, don't turn back. Huwag mo nang bigyan ng atensyon, wag mo nang bigyan ng importansya yung mga taong feeling entitled sa buhay mo. Okay? Focus ka na lang sa sarili mo. Kailangan mo na nga i-let go eh. Okay, so, tignan pa natin, guys. Ngayong June 2025. Ngayong June 2025. Ngayong June, meron tayong dreams. Ito, guys, aalis ka sa comfort zone mo para i-pursue yung mga pangarap mo sa buhay. Okay? Baka kasi meron pa, guys, mas magandang mangyayari sa inyo kaysa sa in-expect mo. Pwedeng takot kasi, yung iba sa inyo na stuck sa depression, ay na trauma. Pwedeng may taong nagpahina sa inyo, nagpa-down sa inyo na parang wala kang kayang gawin, hanggang dyan ka na lang. So, patunayan mong mali sila, guys. Okay? Kunin mo yung pangarap mo. Huwag ka nang magstay dito sa trauma na to. No? Huwag ka nang panghinaan ng loob dahil sa sinabi lang sa'yo ng taong to. Fear of abundance. Sino ba yung magbe-benefits? Di ba ikaw naman? Hindi naman sila eh. Distraction lang sila, guys. Okay? Kailangan mo nang i-let go yan. Umalis ka na dun sa comfort zone mo. Baka akala mo is charging station mo to. Dito ka lang kampante. Pag lumabas ka, nagkaka-anxiety ka, nagkaka-panic anxiety ka. Like, parang di ka makahinga. Na-experience ko yan, guys, eh. Para kang nandun sa loob ng supot na tinatanggalan ng hangin. Kasi nga, guys, na-stuck ka. May taong nagpahina sa inyo. Na-trigger ngayon yung, yung emosyon mo. So, ayan, no. Okay, kailangan mo yan, guys, ma-overcome. Tulungan mo yung sarili mo. Tignan natin yung advice para sa inyo. Meron tayong in the flow, everything is smooth sailing. Diba? Madali mo makukuha yung mga bagay na gusto mo once na i-let go mo na lahat ng mga toxic na kaibigan, kamag-anak, katrabaho. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin, Capricorn. Okay? So, yan, guys. Ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.